Yun, magandang araw ulit sa inyong lahat guys. Welcome back dito sa ating channel na Dr. Tutorial. Ngayong araw, share ko lang sa inyo kung paano mag-connect ng wire sa pressure switch sa ating water pump. Kasi yung pressure switch yung responsible para mag-cut off yung ating tsaka mag-cut on yung ating water pump. Kumbaga, para mag-automatic off yung ating water pump kung wala nang gumagamit ng tubig or ng gripo. Yun, pakita ko lang sa inyo yung gaano kabilis mag-connect ng wire sa ating water pump. Ito guys yung nila, water pump. Ayan, meron silang Actually yung bago dito is itong ladder tank na 80 liters. Tapos 1 HP yung existing na to. Yung piping mga existing na rin, kumbaga may linya na. Kasi dati may nakakabit na dito na 0.5 HP na water pump or 1/2 HP. Nangyari lang is nasunog. Kaya papalitan natin. Ito yung nasunog na water pump. Ayan, 0.5 na water pump. Yan. Yan, ito yung pressure switch guys. Pakita ko lang sa inyo yung simpleng pagkoconnect nitong wire dito. Yan, kapag binuksan nyo yung pressure switch, ganito yung loob niya. Yung wire natin, i-connect lang natin dyan sa 4 na screw na yan. Bali kasi, kaya yan 4, yung dalawa is galing sa water pump, then yung dalawa is yung supply. Pagkoconnect nito, yung wire natin, yan, itong wire na to, dito lang yan yan yung galing dito sa motor. Dito lang natin ko-connect sa screw na yan. Ayan. Bale, ito, yan, isa dito guys. Tapos isa dito sa kabilang side. Ayan. Yan lang natin ko-connect. Kasi, yung dalawang wire na yan, hindi dapat nakaganyan. Kasi may continuity yan. Yung motor hindi aandar kapag ganun yung connection. Kasi kapag na-reach na yung pressure na 40 PSI, aangat ito guys. Ayan. Makita nyo yung terminal niya. Yan, kaya pagka pinagsama nyo sa tornilyo or sa screw na dalawa, malaki yung possible na mag-short circuit. Kasi nga, may continuity yun. Pero itong dalawang side na to, walang continuity yan guys. Ayan guys, yan yung connection. Yan yung galing sa motor na. Yan yung wire na yan. Yan, galing kay water pump. Diyan lang sa gitna natin i-connect yan. Yan naman, meron yan division yan dito guys. Medyo mataas yung division nung or harang ng plastic para maiwasan natin na magdikit yung dalawang yan. Kasi ngayon hindi yan short circuit pagka magkadikit kasi wala pang supply. Pero pag inaw natin breaker at magkadikit yan, magtitrip yung breaker natin kasi shorted siya or meron siyang short circuit. Tapos yung wire natin na galing sa supply, dito natin i-connect guys. Yan, ito yung wire natin. Gamit muna ako ng plug para pakita ko sa inyo pag ipinalag natin na aandar yung ating water pump na dumaan dito sa ating pressure switch. Ayan. Itong dalawang to, ayan, kukonect lang natin dito sa magkabilang tabi ng screw. Ayan. Kasi isang line 1 tsaka line 2 yon. Ayan guys, yan yung connection nya. Yung dalawang nasa tabi, yan na yung supply natin, yung line 1 tsaka line 2. Or kung line to neutral, pwedeng live tsaka neutral yan guys. Okay lang na magkabaligtad dyan sa dalawang tabi. Kasi ito, yan, yung dalawang yan, kapag yung terminal itong pressure switch, yan, magko-connect na yan kasi may continuity yan pagka nakaganyan yung pressure switch natin. Ngayon, pag mag-cut off siya, aangat yan, mawala yung continuity ng ating pressure switch. Yan, hindi gagana yung motor natin. Yan. Kasi si pressure switch yung responsible para mag-automatic yung ating water pump. Lalo na kapag nakapag-build up na siya ng pressure na sa settings natin. Halimbawa, 40 PSI yung sinet natin or 30 PSI. Basta na-reach na niya yun, naangat ito guys, then mamamatay yung motor natin. Yan. Pag bumaba siya ng 20 PSI, cut on ulit siya. Yan, try natin guys. Kasi kung tama yung linya natin, naandar yung motor. Kung mali naman, magtitrip yung breaker natin. Yan. Check natin. Yun, umandar naman siya guys, kung narinig nyo. Hindi lang natin pwede siyang paandarin na matagal kasi pwedeng masunog yung motor natin kasi wala pang tubig na nadaan sa kanya or wala pa siyang maigop na tubig.